sa mga naghahabol sa atin. Para bumalik sa normal ng buhay natin. Tumak mo naman! Ang tao na yan ko! Sinubukang habulin ni Arisa yung lalaking nanloob sa bahay nila pero hindi niya nahabol kaya sinabihan niya yung tricycle driver na nasa harap nila na habulin niya ito nang saktong si Boying ang driver na mismong biktima ng kanyang daddy. Agad binalikan ng dalaga si Aling Lolita na sobrang nag-alala din ito para kay Arisa kaya agad niyang tinanong kung okay lang siya. Habang nasa bar naman si Johnny kasama ang katrabaho niya na tinanong agad ni Noel kung bakit niya sinundan si Samuel kaya pinaliwanag niyang malakas ang loob niya na magkikita sila ng asawa niya na agad namang sinabihan ni Noel na baka trabaho lang talaga ang inaatupag ni Agnes at mahirap ang padalos-dalos siya. Dahil dito ay sinabihan ni Johnny na kung trabaho ay bakit parang laging may tinatago si Agnes sa kanya at ang gusto niya ay mahuli sila ng akto para wala ng palusot na agad namang sinabihan ni Noel na kung yun ang gusto niya ay siguraduhin niyang may bala siya. Bigla namang sumulpot yung isang babae sa club sa harap nila kung saan sinabihan niya si Johnny na ang tagal niyang hindi dumalaw na baka may iba na ito kaya napatungangan na lang si Noel dahil natuklasan niyang si Johnny ang nambababae. Sinuyo naman ni Johnny yung babae niya kaya sinad niyang ang bilis niyang magtampo, sabay halik sa kamay niya at sinabihan niyang busy lang ito sa presinto kaya tinanong ng babae na yun ba ang dahilan kung bakit siya nakasimangot kaya wag siyang mag-alala dahil papasayahin niya ito, sabay nagalikan silang dalawa sa harap ni Noel kaya natameme na lang ang kapwa niya pulis. Habang balisang kumatok naman si Boying sa bahay ni Lolita, na agad niyang sinabihan si Arisa na wag niya itong bubuksan dahil baka bumalik yung nanloob sa kanila. Nagpakilala naman si Boying na siya yung tricycle driver na inutusan ni Arisa kaya agad nilang binuksan pero nagulat si Aling Lolita dahil namukhaan niya yung tricycle driver na yun yung biktima ni Mike. Humingi ng pasensya si Boying dahil hindi na niya nahabol yung lalaki dahil pumasok siya sa mga iskinita kaya hindi na kumasya pa yung tricycle niya na agad namang sinabihan ni Aling Lolita na okay na sila at kaya na nila kaya sinara ng matanda yung pinto pero tinulak ni Boying sabay tinanong niya kung gusto niyang tumawag siya sa barangay na agad namang tumanggi si Aling Lolita sabay pinasigurado niyang okay na sila at magpahinga na din siya. Agad niyakap ni Aling Lolita si Arisa sabay humagulgol na ito. Pag-uwi naman ni Agnes ay nadatnan niyang umiinom na naman si Johnny at lasing na ito kaya hindi na niya pinansin na agad nang umakyat sa hagdan pero hinagis ni Johnny yung baso sabay tinanong niya kung saan ito galing na agad nagpaliwanag si Agnes na galing siya sa trabaho kaya galit na tinanong ng asawa niya kung ano ang oras na sinumbat naman ni Agnes na anong magagawa niya kung madaming pinapagawa yung boss niya sabay tumalikod na ito pero hinila ng asawa niya at sinumbat niyang nag-overtime siya kasama ni Samuel o baka si Jacob na kung ano ang pinagawa na naman sa kanya. Palabang sinumbat ni Agnes na hindi siya nanlalalaki pero kung yun ang gusto niyang paniwalaan ay wala na siyang pakialam, sabay sinumbat niya na siya ang nambababae. Galit na tinuro ni Johnny sabay sinumbat nitong dahil sa kanya na nambababae siya dahil sukang-suka siya sa kanya na siya ang pumatay sa kanilang anak. Habang nilapatan naman ni Arisa ng first aid yung mga pasa ni Aling Lolita sa mukha dahil binugbog siya ng nanloob sa kanila. Sinabihan ni Aling Lolita ang dalaga na mabuti dumating siya, sabay nagpasalamat ito pero nakiusap na kung pwede sana wag na niyang sabihin sa kuya niya dahil ayaw niyang mag-alala pa siya kaya naalala ni Arisa yung pakiusap ni Samuel sa kanya na wag niyang sasabihin na hindi pusa yung nakita niya sa harap ng bahay nila kaya daman niya kung papaano nila pahalagahan ng isa't isa. Nang nakatulog na sila King at Aling Lolita ay lumabas si Arisa at hindi ito mapakali hanggang dumating ang kuya niya na agad niyang tinanong kung bakit nasa labas pa ito at agad namang sinabihan ng dalaga na hindi na din ligtas sa loob kaya nag-alala si Samuel na agad niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin kaya hinila siya ng dalaga sabay pinakita niya yung bakas ng paa sa gate nila at tinanong niya kung delikado ba ang buhay nila. Kaya napagtanto ni Samuel na bumalik yung taong may bakas na nakita niya noong gabing may tumunog sa harapan nila na agad sinabihan ni Arisa na mas malala sa inaasahan niya ang nangyari.
Nagpatanim sila Roldan at Jacob ng audio surveillance device sa mismong loob ng bahay nila Samuel para madinig nila kung ano ang mga pag-uusapan nila sa loob dahil nasira na yung laptop na inisyo ng kumpanya para makuha nila yung update sa mga seed phrase, pero sa gabing yan ay makikita ito ni Samuel dahil maghihinala siyang sila Roldan nga talaga ang may control sa laptop na hawak niya, kaya hanapin niya yung audio device na tinanim at mahahanap nila sa mismong ilalim ng mesa. Dinig na dinig naman nila Roldan ang usapan nila pero wala silang kalamalam na bistado na sila ni Samuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.